Wow! Si Bangag, namigay ng pera sa barangay. Panoorin po natin after this. Alright, balik po ulit tayo rito sa Pinoy Lens. Kamusta po kayo dyan? At syempre po ang ating pong mga kaibigang overseas Filipino workers. So, kamusta po kayo? No? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at wag po kayong magsasawa sa suporta ng ating Pinoy Lens at syempre po ang isa ko pang channel na Pinoy Extra, okay? At syempre po, no, at kayo po'y mag-iingat, dasal-dasal at sana po ang ating pong bansang Pilipinas ay magbago na, okay? Alright. At syempre po, no, binabati ko rin po ang ating pong mga Pilipino sa Pilipinas, no? Kamusta po kayo dito, no? At sana po ay kayo ay nasa mabuti na kalagayan. I know, pero wala po tayong magagawa. At habang nandyan ang bangag, ay hindi po mag-i-improve ang Pilipinas. Mananatili pong ganyan, mananatili kayo sa mga ayuda, at mananatili kayo na tahimik kung yan pa rin ang inyong presidente. Okay? Anyway, gusto ko lang po magsalita tungkol po sa latest na ginawa ni Bangag, no? Kung saan dito pa lang ay pinapakita mo na ang addict na to ay talagang namimigay ng mga pang-tuition fee daw sa mga iskolan. At dito pa lang you can tell na every barangay daw. At actually, nauna na yata or nangyari na yan sa Batangas at nagkaroon pa nga ng issue tungkol po sa 84 barangay na hindi binigyan ng pera ng nila Governor Vidao, di ba? Sila Vilma Santos Recto at ang magnanakaw din ng bayan na si Ralph Recto na kaya ay ngayon ay isa ng executive secretary at balita nga raw ay papalitan na, no? Pero it's too late. Nakanakaw na siya. At balita ko ito ay meron daw involved sa isang congressman ng Batangas din, no? O sa party list, no? Party list lang yan. Pero bilyonaryo yan, man, di ba? Sila raw, sila busy naglabas niya. But anyway, kaya ako po gustong sabihin to dahil itong ginagawa ni Bangag ay talagang you can tell na talagang parang wala talaga eh. Di ba? Parang bakit nila idadaan sa barangay? Hindi ko minamasama ito. Okay? At ito naman ay natural lamang sa isang politiko na mamigay ng mga ayuda sa barangay. Pero ang akin, bakit kailangan pa sa barangay idaan ang ganitong klaseng scholar ng tuition fee instead na sa DepEd? May DepEd siya, di ba? Bakit kailangan pa ng barangay? Kasi itong ginagawa, para sa akin, itong ginagawa ni Bangag ay parang it will start again to corrupt. No? Kasi biro mo, ibibigay mo yung cash, no? Na 200,000 para ipamigay daw yung 100,000 sa barangay, ay sa scholar, kung saan ito po ay makakatanggap daw ng 200,000 sa lahat daw ng barangay. Sa lahat, ha? Hindi natin kung yan ay totoo o hindi. No? Ilan-ilan pa lang naman ang nababalitaan natin. No? But anyway, kaya ako sinasabi ito, it just will create another corruption sa barangay. Hindi ko naman nilalahat. Pero sa dami kong mga naka-encounter ng barangay, ay yan lagi ang lumalabas. Kapag binigyan mo ng pera yan, nakakalimot na yan. Madali magpalusot sa mga tao eh. Kahit pa sabihin mo, akala ko ba yung 20,000 scholar para sa anak ko? Ang barangay ang magsasabi, wala pa eh. Or, may nangyari. Huwag kayo maniniwala na namigay agad ng 200,000. Wala pa kami, wala. Pero meron na. Diba? Nangyayari po yan. Possibility po yan. No? Kaya nagtataka ako, bakit kinakailangan sa barangay? Bakit hindi na idaan sa Department of Education and let the Department of Education give the money to the scholar or kung ano man. Diba? So, itong ginagawa ni Gagong Bangag na to ay nag-create talaga ng corruption. No? Parang tinuturuan niya pa mangurakot yung mga barangay eh. No? Or pwede rin sabihin na, yan binigyan ko ng 200. Kunwari, sa scholar yan, pero sa inyo yan. Bahala na kayo dyan. Kita mo, sasabihin din dito. Kailangan loyal ka sa akin sa 2028. So, maraming possibility. Kaya nung nakita ko to, parang sabi ko, this is not a good idea for me. Kayo mag-inbox kayo dito at syempre po, subscribe kayo sa akin at nang malaman natin. No? Ito yung sinabi ni Bangag. No? Alam niyo siguro yung iba dahil nakita na sa Facebook ito. Na ibinigay ko kanina. Yan po ay para sa mga barangay. Ang programa po ay ganito. Bawat barangay sa Pilipinas ay bibigyan namin ng 200,000 piso para magamit ng mga barangay official. Doon sa 200,000... Doon pa lang sinabi niya para magamit ng barangay officials. Do you think naiintindihan niya lahat ng mga barangay officials? Naiintindihan niya ng buong Pilipinas? Di ba? Dito lang magkakaroon ng miscommunication eh. Okay? 1,000 piso. Ang hiniling ng namin sa ating mga barangay official, yung kalahati, yung 100,000, yung kalahati ay gamitin para sa scholarship ng ating mga kabataan. Hiniling. So, pwede nilang sabihin na, hiniling lang naman eh. Wala kami scholar dito, mga bobo mga tao rito. Wala kami scholar sa barangay. Puro ordinaryo estudyante lang nag-aaral sa public school. Ang dami palusot, Bangag.
Di ba? So yung ginagawa ni Bangag talaga is to corrupt. Di ba? Siguro itong way na para legally corrupt. Ipakita niya sa barangay na ito lang gagawin niyo, okay na yan. Kasi nga magnanakaw din siya. Hayop yan, adik na, magnanakaw pa. At ngayon, idinadala niya na sa mababa. Oh, do you think ang mga barangay na yan, ibibigay yan 200,000? Di ba? O 100,000 na lang. Anyway, may magsasabi, tanggapin na. Pinaghirapan naman yan, tax naman ng bayan. Tama nga naman, yun nga lang, ang suswerte lang dyan, yung barangay. Oh, again, hindi ko pinagbibintangan lahat ng barangay. Meron sigurong honest dyan. Na, sige, bigay natin sa scholar. Di ba? Actually, kung mabait-bait ka pa ng kapitan or barangay, pwede mo sabihin, yung nakalahati pang 100, ibigay na natin sa iba pang scholar. Kasi kulang yung 5. Di ba? Sabi niya, 5 lang daw ang scholar na kukunin ni Bangag. Kung ikaw ay matinong taong barangay captain, hindi, bigay natin sa iba pang scholar. Hindi, gawin natin ito sa ibang di ba? Pero the thing is, how many? Again, hindi ko nilalahat. Pero how many? Di ba? Tuloy natin! So, take the 20,000, tigda 20,000 ang bibigay sa bawat scholar, kaya bawat barangay magkakaroon ng 5 scholar. Yun naman na Paano kung maraming scholar ng barangay? Di ba? Siyempre, yung mga ibang, alam mo, ang mangyayari nito, either palakasan din sa barangay, alam niyo naman sa barangay. Pag kamag-anak ko yung scholar, hindi yan na uunahin ko. Kahit masabihin mo mas mataas yung regular na barangay na tao, kumpara sa kamag-anak ng kapitan, na scholar din, pero mas matalino yung isa, yung kapitan pa, yung kamag-anak pa rin ang ibibigyan. Dito sa ginagawa ni Bangag, kung sino man ang gumawa nito, ito ang type ng mga katulad ng gadon. Kabubuhan talaga. Diba? Wala It will just create a chaos to corrupt. Diba? Maniwala kayo mga pars, maraming mangyayari dyan. Kita mo nga lang sa Batangas nag-aalburuto na sila ron dahil iba ron hindi nabigyan. Hindi ko naman sinabi mukha silang pera, pero mukha talaga. Diba? naiwan, doon sa 200,000, di 100,000 bibigay natin sa may scholar. Yun naman na natira na 100,000. Talaga tinipid pa no? 100,000 lang sa scholar, 100 naman sa barangay. Pero sila, pag nagnanakaw sila magpinsan, yung asawa niya, yung anak niya, grabe, billion. Can't you imagine that, guys? Kung yung ninakaw nilang yun, binigay nila sa barangay at o sa school, sa mga estudyante, di sana masaya. Biro mo, 100,000 pagkakasyahin. Hindi pa nga natin alam kung ibibigay talaga sa estudyante. Yan ang tanong yan ba madidemanda nyo? Syempre, pag sinabi, ninakaw ni Kapitan Kulokoy, hindi binigay yung pera, ano mangyayari? Ipapatulpo nyo. Wala. This is just creating chaos. Di ba? Nandiyan ang DepEd. Pwede naman ang DepEd magbigay. Kung ayaw mo ng DepEd, DSWD. Ang dami dyan na department mo na pwedeng Actually, maganda pa nga yung bang igagawin mo sana ay kung sino man ang scholar, mag-submit ka lang Pero hindi This is the worst government that I ever see. Di ba? Kaya, I don't think so. Ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official, kayo nang bahala. Kung Kayo nang bahala. Di ibig sabihin, pag nabulsan nyo yan, bahala na kayo dyan. Di ba? Instead na, pag yan binulsan nyo, kayo mananagot sa akin. Ako mismo Pangulo. Mananagot kayo sa akin pag nalaman kong binulsan nyo yan. Di ba? Did he say something about that? No. Bahala kayo sa buhay nyo. Nakawan nyo yan, fine. Total, magnanakaw din naman ako. So, nakawan na tayong lahat. See the impact ng isang adik na magnanakaw na ilalagay sa mga barangay. Ayan na, barangay na binabanatan nila. Noong una, mga Congress. Ngayon, barangay na. What's next? The mayors? The governors? Dahil malapit na 2028 election? Again, ito lang ay nakikita ko. Ito lang yung perspective ko na nakikita sa ginagawa ng hayop na to. Di ba? Hindi pa nga solve ang flood control Di ba? kung ano yung saan nyo gagamitin, yung 100,000 na yan. Ibibili nila ng iPhone 17 niya, di ba? Alang, ngiwi! Yung pagka-people, hindi mo na sila natutuwa. See? Ito yung itsura ng presidente, talagang walang laman ng utak. Pulburon meron, marami. Di ba? Pero look at him. You cannot really rely on him na talagang sagot ko kayo, mga Pilipino, akong bahala sa inyo. No, you can't. Parang, ayan na, 200,000, bahala kayo, bigay sa scholar yan, ha? Bahala na kayo dyan. That's not how it works. As a president of a country, kinakailangan kokontrolin mo yan dahil siguraduhin mo na yung mga Pilipino ay magbe-benefits. Pero ang ginagawa ng hayop na bobong ito ay parang bahala na kayo. What if the barangay is corrupt? What if the barangay captain is only going to give it to someone na gusto nila? Niya. O nila. Dahil barangay magkakasabwat yan. Alam ko mga barangay. Alam ko mga kilos dyan at mga kulay niyan. Kaya kung sino man na nag-advise sa'yo Bangag, baka nga si Gadon, bobo Diba?
na yung mga mangyayari nito, yung mga barangay opisyal, walang tulog kayo mamayang gabi, kakatugin kayo doon sa bahay ninyo. So yun lang sasabihin niya, kakatukin kayo sa bahay niyo, gano'n lang ang gagawin. Wala ka man lang binigay na warning sa kanila. O kayo mga kapitan o mga barangay, kapag nalaman ko na tinago niyo yung pera, mananagot kayo sa akin. Wala kayong narinig. Di ba? And don't say it's also a comedy for him because hindi naman siya perfect sa comedy. Di ba? Ngiwi lang siya ng ngiwi. Yun ang akin doon mga parts. Sana yung 100,000, kailangan namin. Ito po. Yan. My perspective here is this is just causing a corruption. No? And I was just wondering bakit wala yung DepEd? Bakit hindi na lang ang DepEd ang gumawa? In that way, kung may mangyari man nakawan doon, pwede niya sisirin ang secretary ng DepEd. Pwede niya sisirin yung mga regional secretary ng DepEd. Or DSWD. Pwede niya gawin din yun. May 4-piece na, may ayuda na si Tamba, may mga AX pa yan. Why not that one too? Total, kinukurakot nyo naman ng pera, hindi ganun lang gawin nyo. This is direct to the barangay. Something is going on. Baka meron pang more yan. So, ang akin nandito mga parts is, it's better, kung maayos ang leader talaga, kung may utak, no, may merong laman ng ulo, hindi yan ang gagawin niya. Mamimigay siya ng pera sa barangay, siguro for rehabilitation ng barangay or pagtulong sa kalye, something like that. But the education, that's supposed to be the DepEd's job now. Doon niya ilaglag yung pera. At DepEd, tell the DepEd, ito, bigyan mo ng mga scholar. Ang maganda pa nito, may encourage yung mga tao na maging magaling mag-aral para meron silang inspiration sa DepEd na, kapag nakuha ako, magkakaroon ako ng scholarship. Di ba maganda yung ganun? Ito parang parang binibigay mo lang yung pera na, bahala na kayo dyan. Tapos sasabihin niya sa mga barangay pa na, yung kalahati 100, bahala na kayo kung ano gusto niyo gawin yan. Instead of saying na, yung kalahati, I want you guys to use that. Bumili kayo ng generator or bangka pag binahaman lang yung inyong barangay, yung pera na yan gamitin nyo para sa pagtulong. Di ba? Ano ginawa? Ano sabi niya? Bahala na kayo dyan sa 100,000 na kalahati. Di ba? Again, kung ang barangay ay matino, pwede. But the thing is, maraming barangay talaga, no offense, pag nakahawak yan ng pera, ay wala na. Delicates na. Okay? Ang akin lang po dito mga parts, para sa akin, this is not a good idea. I-subscribe, i-comment nyo sa akin kung mali ako o tama and let me know. At syempre po, don't forget to subscribe, like, at syempre po, press your notification. At i-share nyo na rin kung gusto nyo para makilala tayo. Okay? In behalf of Pinoy Lens at syempre po Pinoy Xer, mabuhay po kayong lahat, mabuhay tayo, God bless, at syempre, President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Okay? Ingat mga parts.